Sa panahon ngayon ng pagiging vlogger at social media influencer, ay hindi na lang simpleng pampalipas oras lang, kundi isa ng seryosong hanap buhay, isang seryosong karera. Sa unang tingin ay parang libangan lang. Yung mga pinapakita sa atin ang ilang mga bahagi ng kanilang mga buhay, mga kinakain nila, saan sila bumiyahe, anong kanilang nararamdaman sa kasalukuyan, sinusuot o binibili. O kung saang jet sila nakasakay. Pero may katumbas ito, no? May katumbas itong kita, ha? Na ikagugulat ninyo. Marami sa kanila higit pa sa buwan ng sweldo ng mga manager sa bangko. Sa mga tulad nila, makapangyarihan ng mga numero. Kung gaano karami ang mga tumatangkilik, kung anong video ang pinaka-pinanood at pinaka-nilangaw. Mga numero ang hihikayat sa mga posibleng maglagay ng patalastas ng produkto o nais maging partner nila. Mga kapatid, sa kwento natin ngayon, isang content creator ay merong channel na titigil lamang sa isang numero. 49,327. At mula dito ay hirap ng umusad ang bilang ng kanyang subscribers kahit ilang taon na siyang upload ng video. Halos lahat ng gimmick ay ginawa niya na. At kulang na lang paki-on yung microphone ni kulang na lang ng 700 mahigit para may ipagmalaki na siyang 50,000 na tagasunod. Ayaw niya kasing maglaban ng bus. Iniisip ni Luisa na kapag nalagpasan niyang mahiwagang numerong 50,000, so, ay dadagsain niya siya ng mga sponsors at iba pang mga kumpanya o mga kapwa vlogger na nais siyang makatrabaho. At makakamit niya ang mga to, totoo, makakamit niya ang bilang na yan ng mga tumatangkilik sa kanya sa tulong ng isang misteryosong kumpanya. Sa halaga na, Diyos ko, murang-mura talaga. As in, halos wala kang ilalabas ni hindi mo bubuksan ang zipper ng iyong pitaka. Pero sa malalaman ni Luisa, lahat pa rin ay talagang may kapalit. Mga kapatid, kung ano ang handa niyang isakripisyo sa ngalan ng pera at impluensya. Itong si Luisa, simulan na natin ang dulang sinulat ni Ginoong Vincent Manrique ngayong unang Lunes ng Setyembre, na Lunes din ng misteryo at kilabot. Dito po sa Sana Lord, simulan na natin ang dulang pinamagatang 50K. Oh, bakit hindi na naman may drawing yung mukha mo? Ano na naman problema mo, Luisa? Di katulad pa rin ng dati, itong pagiging vlogger ko. Iniisip ko kung tama bang desisyon ko na nag-vlog na lang ako imbis na humanap ng totoong trabaho. 5 taon na akong vlogger, pero wala namang nangyayaring maganda sa buhay ko. Monetize naman ang channel mo, di ba? At kumikita ka naman every month dyan sa vlogs mo. Oo nga. Pero anong klaseng kita naman yun? Kulang pang pambayad ng buwanang bayarin namin sa bahay. Renta, tubig, kuryente, pagkain pa. Diyos ko, paano ko ba pagkakasyahin ang kakarampot na kita ko sa channel ko sa VidHive? Total, inabot ka na ng 5 taon dyan sa vlogging. Pag-isipan mo kung ipupush mo pa ba yan. O baka naman pwede ka maghanap na ibang trabaho at gawing sideline na lang ang vlogging. Iba pa rin yung may regular kang sahod, Luisa, ha? Alam ko naman yon, kaso naiisip ko, sa tagal ng panahong pinalipas ko, may kumpanya pa kayang tatanggap sa akin? Ang tagal ko nang graduate sa college. Ngayon pa lang ako mag-a-apply sa trabaho? Ano naman? Di sabihin mo sa interview na nag-focus ka sa vlogging kaya di ka na muna nagtrabaho ng iba pa. Totoo namang kumakain ng oras ang pag-vlog, di ba? O sige, pag-iisipan ko ang sinabi mo. Sa trabaho mo ba walang bakante? Wala sa ngayon. Pero kung gusto mo, sa BPO ka mag-apply. Laging hiring sa mga BPO.
Ay, teka, tumatawag si Blanca. Hello, Blanca, ba't ka tumawag? Ate Luisa, nasan ka ba? Dumating dito sa bahay si Mang Dado naniningil ng renta sa bahay. 3 buwan na raw tayong di nakakabayad. Pag di pa rin daw tayo nagbayad, palalayasin na niya tayo. Sabihin mo, bukas na lang. Dadalhin mo na lang kamo sa bahay niya. Nandito pa ako sa bahay ni Gio, may pinag-uusapan lang kaming importante. Ate, due na rin bukas nung bill sa kuryente. Ano? Magkano naman yun? 2,500. Naku, hindi na tayo naubusan ng bayarin. O sige, gagawin ko ng paraan. Bye. Kainis, hindi na ako naubusan ng babayaran. Adulting is real. Kaya maghanap ka na ng iba pang pagkakakitaan. Nasaan ka ba buong maghapon? Tawag ako ng tawag sa'yo. Di kita makontak. Di ka rin nagre-reply sa mga chat ko. Nagpaalam ako sa'yo, di ba? Sabi ko, pupunta ako kina Gio para mag-vlog. Ay nako, Gio, puro ka na lang Gio. Si Gio ba ang boyfriend mo o ako? Ano? Nag-vlog nga kami. Tinutulungan na nga ako ng tao sa mga content ko, naiinis ka pa. Kasi mas marami ka pang time sa kanya kaysa sa akin. Naku, tigilan mo nga ako, Bart. Ay, naku. Pag ganitong ang dami kong problema sa bayarin, huwag ka munang dumagdag kung wala ka nang sasabihin. Goodbye na muna. Inaantok na ako. Teka lang! Teka! Uy! Ate Luisa, Bakit? bibigay ko lang sana sa'yo tong konting pera na naitabi ko. Saan galing yan? Tira ko lang sa mga baon na binigay mo sa akin. Konting savings. Salamat, Bianca, ha? Pero itabi mo na yan. Ako nang bahala sa mga bayarin natin. Sige ate. Pero pag kailangan mo hingin mo na lang sa akin. Blanca, pakidala mo na nga tong bayad sa renta. Nakakahiya naman kay Mang Dado kung siya pang pupunta dito. Pakisabi para sa 2 buwan lang yan, saka na lang kamo yung 1 buwan. Bumalik ka agad kasi ako naman ang aalis para magbayad ng kuryente. Sige ate, ako na bahala rito. Alis na ako. Mag-iingat ka, ha? Luisa, pasensya ka na ha. Sa'yo na lahat napunta ang responsibilidad sa bahay natin mula nang pumanaw ang tatay mo. Pati mga gastos sa pag-aaral ni Blanca, ikaw na rin ang umako. Okay lang po, Nay. Tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan. Hayaan nyo na at graduating naman na si Blanca. Mas magiging maayos ang buhay natin pag 2 na kaming nagtatrabaho. Sabi ko naman sa'yo, maglalako ako ng kakanin dito sa lugar natin Sayang din ang kikitain ko. Makakatulong din yun sa gastusin natin. Kahit pagkain man lang natin hindi mo na po problemahin. Malaking tulong na din yun sa'yo. Huwag na po, Nay. Ako na lang po ang magtatrabaho. Nag-usap nga kami ni Gio kahapon. Maghahanap ako ng regular na trabaho para may regular akong sweldo. Bali, gagawin ko na lang racket o sideline ng vlogging. Kung tingin mong yun ang mas mabuting gawin, suportado ko ang desisyon mo. Sige anak, tatapusin ko lang muna ang nilalabhan ko. Sige po, Nay. I-share ko sa Yablo account ko yung latest video na in-upload ko sa VidHive channel ko para mas ma-expose sa ibang viewers. Teka, ano tong Yablo Marketplace? May listing ang isang page. Boosting services. Grow your subscribers and followers. Totoo kaya to? Kontakin ko kaya ang seller. Baka mura lang naman. Pag dumami kasi ang followers ko, baka sakaling magkaroon na ako ng brand sponsorship. Tama. Kung ito ang paraan para magmukhang madami ang followers at subscribers ko, gagawin ko. Ay, nagre-ring na. Sana may sumagot. Hello? Hello, ito ba yung boosting services? Hinahanap ko po si Tita Salve. Nakita mo palang listing namin. Oo, dito ngayon. Ako si Salve. Anong ipapaboost mo? Yun po sana ang VidHive channel ko. Medyo mabagal kasi ang pagdami ng subscribers ko Gusto ko sana ipaboost para dumami at magmukhang sikat ang channel ko. Madali lang naman yan. Pero gusto kong sabihin sa'yo na kailangan makita kita ng personal para magawa ko ang boosting na gusto mo. Ha? Hindi ba pwedeng gawin nyo na lang nang hindi ako pupunta dyan? Gagawin ko pagkatapos kong makuha ang bayad mo. Pwede ko naman isend sa bank account mo ang bayad. Marami namang paraan para mabayaran kita. Iba ang kabayarang hihingin ko sa'yo. Hindi perang ibabayad ko? Tumpak! Hindi pera. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ano pala? Malalaman mo pag pumunta ka rito. Huwag kang mag-alala. Huwag ka ring matatakot. Kayang-kaya mong ibigay ang kabayarang hihingin ko sa'yo.
Sang address kita pupuntahan? Yan ang gusto ko sa'yo. Mag-chat ako sa'yo. Hihintayin kita rito. Bukas. Saan ba talaga tayo pupunta, Luisa? Alam mo ba talaga ang address na pupuntahan natin? Ba't kasi hindi na lang tayo nag-taxi? Kanina pa tayo lakad na lakad pagkababa natin ng jeep. Pero hindi pa rin natin makita ang address na hinahanap natin. Malapit na tayo siguro, Gio. Huwag kang mainip. Ay, sinabi ko naman sa'yo. Daling ko na lang yung motor ko eh. Para hindi tayo naglalakad ng ganito. Alam mo namang ayaw kong umangkas sa motor. Natatakot nga ako. Ano ba kasi ang hinahanap natin? Bahay, kumpanya, ano ba? Basta malalaman mo mamaya. Ay, naku naman. Malayo pa ba tayo? Ang alin tapat, napakainit. Ayun! Nakita ko ng landmark na sinabi sa akin ni Tita Salve. Ha? Sino naman si Tito Salve? Siya yung makakatulong sa akin. Saan? Makakatulong saan? Para mas dumami yung subscribers sa channel ko. Ano? Teka, nandito na tayo. Kakatok lang ako ha. May doorbell oh. Ay, oo nga, hindi ko napansin. Pipindutin ko na. Ano siya sabi? Bumukas na ang pinto kahit di ka pa nagdo-doorbell. Huwag ka maingay. Kanina ko pa kayo hinihintay. Pumasok kayo. Tita Salve? Ako nga. Bakit kaya bigla akong kinabahan? Parang ibang vibes ko sa aura ni Tita Salve. Luisa, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Umuwi na tayo. Huwag ka maingay, Gio. Naririnig ko ang pinagbubulungan nyo. Hindi niyan maitatago sa akin. Tita Salve, vlogger po ako at gusto ko sanang dumami ang subscribers ng channel ko sa VidHive. Sa ngayon, 49,327 pa lang ang subscribers ko. Halos 5 taon na akong vlogger. Naiinggit na ako sa ibang vloggers ang dami nilang sponsors. Ako wala. Alam ko ang kwento mo, Luisa. Hindi mo na kailangang ikwento sa akin. Ba't mo alam? Hindi ka lalapit sa akin kung successful na ang channel mo. Sabagay. Pero Tita Salve, maliit lang ang kinikita ko sa channel ko ha. Baka hindi ko kayang bayaran ng boosting services mo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto kong ibayad mo sa akin ay ang mga hibla ng buhok mo. Bakit buhok ko? Oo nga, bakit buko ng Luisa ang kukunin mong bayad? Kukulamin mo ba siya? Gio! Ay, pasensya ka na Tita Salve ha. Nagbibiro lang ang kaibigan ko. Opo, joke lang ha. Sorry po talaga. Hindi ako mangkukulam. Kailangan ko ang buhok mo dahil yun ang gagamitin ko sa ritual para hikayatin ng mga tao na mag-subscribe sa channel mo. Ritual? Ibig mong sabihin, hindi mga bot accounts ang idadagdag mo sa subscribers ko? Hindi mga fake accounts na ginawa lang ng software? Siyempre hindi. Mga totoong tao ang magsusubscribe sa'yo. Kaya pati engagement ng videos mo, magbabago rin. Makikita mo, maraming videos mo ang magiging viral. Totoo po? Matutupad ang gusto mong magkaroon ng sponsors. Sisikat ang channel mo. Luisa, magiging viral na ang prank videos at urban legend videos mo. Tama siya. Kahit ang mga lumang videos mo, panonoorin nila at magva-viral pagkatapos kong paramihin ang subscribers mo. Kaya ngayon, bigyan mo na ako ng mga hibla ng buhok mo, Luisa. Sige, Tita Salve. Gano'ng karaming hibla ang kailangan mo? Yung sapat lang para magkasya sa maliit na pouch na ito. Tita Salve, pahiram po ng gunting ha. Gio, ikaw na gumupit. Ako na. Walang ibang dapat humawak sa buhok na gagamitin ko kundi ako lamang. Ayan, nakakuha na ako ng sapat na dami ng buhok mo, Luisa. Nasabi mo na rin sa akin ang pangalan ng VidHive channel mo. Ako nang bahala. Maghintay ka ng 24 na oras. Magugulat ka sa biglang pagdami ng subscribers mo. Maraming salamat, Tita Salve. May kailangan pa ba akong gawin? Wala na. Makakauwi na kayo at maghintay na lamang sa swerteng darating sa'yo, Luisa. Weird naman ang Tita Salve na yun, ano? Mukhang manluloko. Ba't mo naman nasabing mukhang manluloko? Hindi naman humingi ng pera. So, matupad man o hindi ang sinabi niya, okay lang. Ano ba naman yung buhok na binawas sa buhok ko? Tutubo pa rin naman yun.
Hindi ko kasi talaga maisip na kung paano ang mga hibla ng buhok na kinuha sa'yo ay makakatulong para dumami ang subscribers mo. Eh di ba may ritual nga? Kung may ritual, may prayer na kasama, edi okay. Luisa, hindi lahat ay sa Diyos nagdarasal. Yung iba baka sa demonyo tumatawag. Gio, napaka-nega mo naman. Pati ba naman subscribers sa demonyo pahihingin? Aba, malay mo. Bakit? Humihingi ba ng buhok ang Diyos pag nagdarasal tayo sa Kanya at humihiling ng kung ano-ano? E di kanino iaalay ni Tita Salvi ang buhok mo? Eh, Gio, bilisan mo ng paglalakad. Tinatakot mo naman ako eh. Tara. Luisa, saan ba kayo pumunta ni Gio at ginabi ka ng uwi? May pinuntahan lang kami kaninang tanghali, Nay. Tapos, dumiretso kami sa bahay niya at nag-vlog kami. Wala na kasi akong i-upload sa channel ko eh. Gumawa lang kami ng prank video. Ah, ganun ba? Eh, kumain ka na ba? Opo, nagpa-deliver si Gio ng pagkain kanina. Eh, kaya kita tinatanong kung saan ka nagpunta kasi dumaan dito kanina si Bart. Hindi yata niya alam na may lakad kayo ni Gio kanina. Eh, medyo sumama yata ang loob. Hayaan niyo po siya. Biglaan kasi yung lakad ko eh. Pinakiusapan ko nga lang si Gio na samahan ako. Kasi alam ko naman na hindi ako sasamahan ni Bart. Hindi nga yun supportive sa channel ko eh. Ayaw na ayaw nun na nagva-vlog ako. Eh, mahal mo pa ba si Bart? Ewan ko, Nay. Sa dami ng problema natin sa pera, mas gusto ko mag-focus kung paano ako mas kikita kaysa unahin ko pa yung si Bart. Mas maganda siguro kung mag-usap kayo na maayos, anak. Kung wala na kayong oras para sa isa't isa, kung hindi nyo na mahal ang isa't isa, mas mabuti pang maghiwalay na kayo. Pag-iisipan ko po yan, Nay. Promise. Ate Luisa, sunod-sunod ang notification sa cellphone mo ah. Ano bang meron? Hindi ko nga rin alam eh. Teka, titignan ko. Aba, Blanca, tignan mo. Punta ka sa VidHive channel ko. Nadoble ang dami ng subscribers ko. Anong nangyari? Ang daming nadagdag na subscribers sa channel ko. Oo nga, Ate Luisa. Halos malapit na mag 100k yung subscribers mo. Kahapon lang wala pang 50k yan ah. Natupad ang sinabi ni Tita Salve na maghintay lang ako ng 24 hours at dadami ang subscribers ko. Nagkatotoo na nga ang sinabi niya. Ate! Ha? Tingnan mo yung prank video mo kay Kuya Gio. Viral na! Hindi lang sa VidHive viral, pati sa Yablo page mo. Ano? Ate! Sikat na sikat ka na! Luisa, hindi ako makapaniwala. Totoo nga sinabi sa'yo ni Tita Salvi. Dumami bigla subscribers mo after 24 hours. At viral pa yung motorcycle prank video na ginawa natin na isang araw lang. I'm so happy for you. Simula na to ng pagsikat mo bilang vlogger. Hindi rin ako makapaniwala, Gio. Totoo ba to? Nangyayari ba talaga to? Sira ka talaga. Eh, ikaw nga ang gumawa ng paraan para mangyari yan, di ba? O, yan na. Yan na resulta ng mga hibla ng buhok mo na ibinigay mo kay Tita Salvi. Konting-konti na lang aabot na ako sa 100k subscribers. After 5 years, Gio, aabot na ako sa 100k subscribers. Unang milestone ko sa pagiging vlogger. Alam mo ba, sisikat din ako dahil sa'yo. Dito sa trabaho ko, bigla ang dami na nakakilala sa akin. Obvious na napanood nila ang prank video mo sa akin na talaga naman viral na ngayon. Masayang masaya ako ngayon, Gio. Sana ito na ang simula ng katuparan ng mga pangarap ko. Blanca, buksan mo nga ang pinto, may kumakatok. Opo, Nay. Good evening, Blanca. Nandyan ba ang ate mo? Kuya Bart, ikaw pala. Nandun siya sa loob. Halika, pasok ka. Ate Luisa, may bisita ka. Maiwan ko muna kayo. Bart, buti pumunta ka rito. Maupo ka. Ay, gusto ko na magtampo sa'yo. Wala ka ng oras para sa akin. Sorry, naging busy lang. Eh di lalo na ngayon. Sikat ka na. Nakita ko yung prank video mo kay Gio. Viral na sa VidHive at Yablo. Malamang sa ibang social media platforms din. Ngayon lang naman ako nakatsyempo mag-viral. Ang tagal ko ng vlogger. Pero masaya ako para sa'yo. Kahit naubos na ang oras mo dyan, ha? Huwag ka na magtampo. Alam mo namang trabaho ko to eh. Kailangan magsipag dahil marami akong obligasyon at mga bayarin. Kumusta ang trabaho mo? Okay naman. Gaya pa rin ng dati. Pero alam mo ba, kanina, nagulat ako dahil yung mga kaopisina ko,
Alam lahat yung tungkol sa latest vlog mo. Viral na nga kasi. Ako na nga lang hindi nakakaalam eh. Paano? Hindi ka naman mahilig manood ng vlogs. Hindi ko nga sigurado kung may napanood ka na sa vlogs ko eh. Meron. Yung kanina. Pero kahit alam kong prank, ewan ko ba, pero parang kinakabahan ako nung pinapanood ko. Bakit? Anong bakit? Pati kamatayan, ginagawa na palang prank ngayon. Ay nako, hindi ka kasi nanonood ng vlogs ko, halos mga ganon ang content ko at saka mga urban legend. Ang hilig mo talaga sa mga weird na topic, ano? Naghahanap nga kasi ako ng topic na papatok sa viewers. Kasi nga sa tinagal-tagal kong nagva-vlog, ngayon lang may nag-viral na video ko. Ate! Ate, gising! Gumising ka, bilis! Babala ka, aga-aga, nagigising ka eh. Wala ka bang pasok? Ate, Sabado ngayon. Bumangon ka na, may papakita ako sa'yo. Ano ba yan? Hindi makapaghintay? Antok pa ako eh. Eto, tingnan mo. Lagpas 100 subscribers ka na sa VidHive. Naabot mo na yung 100k subscribers milestone mo, ate. Ha? Totoo ba? Patingin! Patingin! Eto, oh. Tingnan mo sa cellphone ko. Oo nga! Lagpas 100k na! Isang linggo pa lang nakalipas mula nung mag-viral ang prank video namin ni Gio. Ang saya-saya ko, Blanca! Ang saya-saya ko! Oh, Luisa, ano yung dala mo? Napakarami mo naman yatang pinamili. Nay, ako po magluluto ng hapunan ha. Maghahanda tayo. Isi-celebrate natin ang pag-abot ko sa 100k subscribers sa VidHive channel ko. Hindi nga lang 100k eh. Huling check ko kanina, malapit nang mag 200k subscribers. Hindi ako makapaniwala. Sobrang dami nang nag-subscribe sa akin. Magaling ka naman kasi, anak. Di ba lagi kong sinasabi sa'yo may tamang panahon sa pangarap ng bawat tao. Ngayon siguro ang tamang panahon para sa'yo. At natutuwa ako kasi magbubunga ng mga pagtsatsaga mo sa vlogging. Salamat po, Nay. Kung alam mo lang, Nay, kung anong ginawa ko kaya nangyayari ngayon. Ano ka mo, Luisa? May sinasabi ka ba? Ha? Ay, wala naman po, Nay. Iniisip ko lang kung ano pang pwede kong idagdag sa ihahanda natin mamayang gabi. Nasaan na kaya si Gio? Sinabihan ko siyang agahan ang pagpunta rito hanggang ngayon wala pa. Baka na traffic lang. Darating din yun. Huwag ka na mainit. Oo nga, Ate Luisa. Papunta na yun dito, sigurado. Tapos na tayo magluto. Nakahanda na ang pagkain. Hintayin na lang natin si Gio. Parte siya ng selebrasyong ito dahil siya ang bida sa vlog ni Luisa na nag-viral. May tumatawag sa akin. Number lang ang nag-register sa cellphone ko. Sino kaya to? Sagutin mo na baka importante yan. Hello? Sino po sila? Ano? Si Gio? Anong nangyari? Anong nangyari sa kaibigan ko? Hindi totoo yan! Hindi patay si Gio! Hindi! Ate Luisa, umuwi na tayo. Naghihintay na si Kuya Bart sa sasakyan. Nakaalis na rin yung iba pang mga nakipaglibing. Tayo na lang yun nandito, oh. Blanca, gusto kong sisihin ang sarili ko. Kung hindi ko pinilit si Gio na pumunta sa bahay, baka buhay pa siya hanggang ngayon. Hindi sana siya na-aksidente sa daan habang nagmamaneho ng motor. Ate, wala namang gusto na maaksidente si Kuya Gio eh. Huwag mong sisihin yung sarili mo. Kaya nga aksidente, nangyayari nang di natin inaasahan at di rin natin gusto. Napakabait ni Gio, Blanca. Hindi ko lang talaga maisip kung bakit nawala siya agad. Siya nga ang #1 supporter ng vlogs ko eh. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa ni Kuya Gio, ate. Saan man siya naroon ngayon, sana payapa na siya at masaya. Naiisip ko tuloy, hindi kaya premonition ni Gio yung huling prank vlog na ginawa namin? Oo nga, ate. Tungkol sa motorcycle accident yung vlog niya na viral pa rin hanggang ngayon. Kung mas mag-iisip pa tayo ng mas malala, pwede nating isipin na nagkatotoo yung prank vlog mo, ate. Ano bang iniisip mo, Luisa? Kanina ka patahimik dyan. Nay, hindi ko talaga mapaniwalaan ang nangyari kay Gio. Hindi ko matanggap, Nay. Anong gagawin natin?
Patay na si Gio, Luisa. Kahit lumuha ka ng dugo dyan, hindi na maibabalik pa ang buhay niya. Pero bakit siya panay? Ang daming masasamang tao dyan. Bakit si Gio pa ang naunang mamatay? Wala tayong karapatang questionin ng Diyos, Luisa. At hindi ko rin naman masasagot ang tanong mo. Sabihin nating hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Gio. Ang aksidente ay nangyari lang para magkaroon ng dahilan ng kanyang pagpanaw. Sandali lang po, nandyan na. Sino kaya itong kumakatok? Kayo po pala, Mang Dado. Ano pang sadya nyo? Luisa, habutit ikaw na abutan ko dito. Naparito ako para singilin sana yung balanse nyo sa renta. Magpapacheck up kasi ako sa ospital. Kailangan ko ng perang panggastos. Kasi, Mang Dado... Oops! Hindi pwedeng hindi ka magbabayad. Kailangan ko ng pera, Luisa. Mabait naman ako. Alam mo yan. Pinapayagan ko kayong pumalya sa pagbabayad. Pero ngayon, pasensya na dahil kailangan ko rin talaga. Sige po, Mang Dado. 1 buwan na lang naman po yung kulang namin, di ba? Oo, kaya alam kong kaya mo na akong bayaran. Nung huling bayad mo nga, para sa 2 buwan, nakaya mo. Ito po, Mang Dado. Maraming salamat po. Sana okay ang check-up nyo at malusog kayo palagi. Ay, salamat din, Luisa. Hayaan mo, pag hindi ako busy, lalabas ulit ako sa vlog mo. Sundan natin yung unang prank na ginawa mo sa akin. Mas gusto kong lumabas ngayon dahil sikat na sikat ka na. Ang dami mo ng subscribers. Baka sa susunod na vlog ko sa channel mo mag-viral din. Sige po, Mang Dado. Aasahan ko yan Mag-vlog ulit tayo. Oo, hanggang sa susunod. Aalis na ako. Opo, pasensya na po. Hindi ko na po kayo napapasok. Okay lang. Nakuha ko naman yung sadya ko. Sikat na sikat ka na talaga. Kahit sa school namin, naaambunan ako ng kasikatan mo. Ang dami kayo nagpapapicture sa akin kahit hindi naman ako ikaw. Sabi nila okay lang daw, kapatid naman daw kita. Pwede ka naman tumanggi if tingin mo na iistorbo ka na. Ay, hindi Ba't naman ako tatanggi? Ang sarap kaya ng feeling ng sikat na pinagkakaguluhan. Ikaw ba ate, may mga nagpapapicture din sa'yo? Meron din naman, pero itong mas gusto ko. Ano yan ate? May nag-chat sa akin. Iniimbitahan akong mag-guest sa talk show nila. TV guesting na to. Tatanggi pa ba ako? Hindi ko pa sure kung ako lang ba ang guest. Pero sa tingin ko, maraming vloggers ang ini-invite nila. At saka pala may mga brand na rin na kumontak sa akin for sponsorship. Wow! Ate, congrats! Sikat ka na talaga! Aabangan ko talaga yun pag pinalabas na sa TV. O siya, matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Good night, ate! Ano ba yan? Sunod-sunod na naman ang notification mo. Ate, check mo na nga kung ano yan. Blanca, umabot na sa lagpas 300k ang subscribers ko. Lagpas 300k na, Blanca! Diyos ko, ate, sobrang bumilis naman yata yung pagdagsa ng subscribers mo. Hindi na ako magtataka kung bago matapos ang buwan, umabot ng 1 million subscribers sa channel mo. Tinanghali na ako ng gising. Tuloy, hapon na ako nakapunta sa ospital para magpa-check up. Sana maabutan ko yung doktor ko. Hindi ko na nga sigurado kung nandito pa siya ngayon Sana pala, tinawagan ko muna. Ay, ang init sa labas. Hinihingil tuloy ako. Ang luma na ng building ng ospital na to. Parang guguho na. Saan nga ba rito yung elevator? Ay, nakakapagod maglakad. Ayun, nandun nga pala yung elevator. Nakalimutan ko. Ay, nakakapagod talaga. Mabutit nandito na sa ground floor ang elevator. Hindi na ako maghihintay. Ay, sakto. Ako lang ang nandito. Ay, anong floor nga ba yung doktor ko? 5th floor. Pipindutin ko yung number 5 at sakto tong buton para magsara ang elevator. Sana naman okay ang resulta ng check-up ko ngayon. Ay. Aba, bakit tumigil? Nasa 4th pa lang ako Diyos ko. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Panginoon ko, kayo nang bahala sa akin!
Luisa, nabalitaan mo ba ang nangyari kay Mang Dado? Bakit, Nay? Anong nangyari sa kanya? Patay na si Mang Dado. Bumagsak ang elevator ng ospital kung saan siya lang ang nakasakay. Nagtataka nga ang mga tao doon kung paano nasira ang elevator at bumagsak. Diyos ko, ano nangyayari? Kahapon lang ay kausap ko pa si Mang Dado. Gusto pa niyang maulit na lumabas sa vlog ko. Teka, elevator ba ka mo, Nay? Oo, bakit? Nay, lumabas na dati si Mang Dado sa prank video ko. Sa prank video, kunwari natrap siya sa elevator at sigaw siya ng sigaw. Tapos, namatay siya ngayon sa elevator. Si Gio namatay sa aksidente sa motorsiklo. May prank video din siya tungkol sa motorsiklo, Nay. At isipin mo ate, nangyari ang pagkamatay ni na Kuya Gio at Mang Dado pagkatapos ng milestone sa channel mo. Una, 100k subscribers, tapos 300k subscribers. Nakakatakot ate. Baka mamaya may mangyari ulit kapag nag 400k subscribers ka o kaya 500k. Ay, tumigil ka nga, Blanca. Bakit mo naman kinokonekta sa channel ni Luisa ang mga nangyari kina Gio at Mang Dado? Ano bang kinalaman ni Luisa dyan? Ewan ko, baka si ate may alam. Ha? Wala, syempre. Baka nagkataon lang. Bakit ang tahimik mo? Hanggang ngayon ba ay apektado ka pa rin ng pagkamatay ni Gio? Hindi lang naman yun ang iniisip ko, Bart. Si Mang Dado rin. Yung landlord nyo? Ba't pati pagkamatay niya apektado ka? Close ba kayo? Kahit paano, mabait naman sa amin si Mang Dado. Naaawa lang ako sa kanya. Luisa, pag ako kaya namatay, malulungkot ka rin ba ng ganyang kalungkot? Ano ka ba naman, Bart? Walang ganyang usapan. At saka ba't ka mamamatay ang lusog-lusog mo nga? Si Gio nga eh. Malusog din pero na-aksidente. Ayun, patay. Basta wag nating pag-usapan ang kamatayan. Kinikilabutan na ako eh. Eh di wag. Oo, ngiti na. Paano natin ma-enjoy ang oras na magkasama tayo kung malungkot ka naman dyan? Blanca, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun ate? Iniisip ko kasi yung sinabi mo na baka konektado sa channel ko yung nangyari kina Gio at Mang Dado. Na bawat milestone ko may nagbubuwis ng buhay. Bakit ate? Konektado nga ba? Ganito kasi, may kinausap akong online seller. Pinuntahan namin siya ni Gio para i-boost niya ang channel ko. Boost? Yung nagdadagdag ng mga peking subscribers sa social media accounts? Oo, pero ang sabi niya, hindi peking accounts ang madadagdag sa channel ko. Mga totoong tao raw. O tapos, ano nangyari? Humingi siya ng mga hibla ng buhok ko bilang kabayaran. Gagamitin niya raw sa ritual. Ha? Pumayag ka ate? Eh baka may sa demonyo yun, kaya biglang dumami yung subscribers mo tapos kapalit, namamatay yung mga kakilala mo. Yun na nga rin ang iniisip ko, Blanca eh. Natatakot ako, lalo na parang hawig sa mga prank video ang dahilan ng pagkamatay ni na Gio at Mang Dado. Kung totoong hinala natin, sino pa? Sino pang susunod na mamamatay, Blanca? Diyos ko ate, natatakot ako. Baka ako nang kasunod ah. Teka, ano kaya kung i-delete ko na ang mga video ko? O kaya yung channel na mismo? Kung deleted na ang channel, hindi na dadami ang subscribers. Baka tumigil na rin ang mga namamatay na kakilala ko. Tama, susubukan kong i-delete ang channel ko. Teka, maglalagin ako. Bilisan mo ate, kinakabahan na ako. Oh my gosh, Blanca! Bakit ate? 580k subscribers na ako. Ibig bang sabihin, may mamamatay na naman dahil umabot na ako ng 500k? Eh paano pag nag-700k? May mamamatay ba ulit? Parang every 200k subscribers may namamatay, Blanca. Ewan ko ate, delete mo na muna ang channel mo para malaman natin kung tama nga ba yung hinala natin. Bakit ganito? Bakit ganito? Ayaw ma-delete ang channel ko, Blanca. Ayaw talaga. Subukan mo i-delete kahit yung mga video lang, yung mga prank. Ayaw din ma-delete, Blanca. Hindi ko alam kung bakit. Ano pang gagawin ko? Kanino ba kinuha yung boosting services na yun? Kontakin mo kaya siya. Paano? Wala na rin dito sa Yablo App ang page niya. Pero di bale, sige. Pupuntahan ko na lang siya bukas na bukas din. Samahan mo ko, Blanca. Tumatawag ang kapatid ni Bart. Bakit kaya? Hello, Rina? Ba't napatawag ka? Ba't ka umiiyak? Ano nangyari? Ha? Si Bart? Patay? Bakit kailan pa? Magkasama lang kami kahapon, Rina. Diyos ko, hindi! Pupunta ako dyan! Pupuntahan ko si Bart! Ate Luisa! Ate! Buksan mo ang pinto! Bilisan mo! Ate? Ba't ka umiiyak? Walang ka. Si Bart patay na. Sabi ng kapatid niya,
niya para daw wala sa sarili si Bart kagabi. Nagsasalita daw na may tumatawag sa kanya at pinapapunta siya sa rooftop ng apartment kung nasa ng tangke ng tubig. Umakyat si Bart sa tangke at tumalon. Nalunod si Bart sa tangke ng tubig. Tama bang hinala natin? Pero ate, si Sir Noli, prof ko na naging prof mo dati, patay na rin! Nabagsakan siya ng bakal sa nire-renovate na building sa school namin. Di ba nag-vlog din kayo dati? Ay, Diyos ko ate, i-check mo ang channel mo, baka umabot ka na sa 700k subscribers o lagpas pa! Teka, titignan ko. Diyos ko, ano bang nangyayari to? Bakit ganito sunod-sunod ang namamatay? Ano ate, ilan na subscribers mo? 890k na. Diyos ko, may susunod pa ba pag umabot to ng 900k subscribers? Ano ba kayong dalawa at parang pareho kayong tensyonado? Ikaw, Luisa, ba't ka umiiyak? Patay na si Bart, Nay. Kasalanan ko to, kasalanan ko. Halika na, Blanca. Puntahan na natin si Salve bago ako pupunta kay Bart. Kailangan sagutin niya sa akin kung bakit nangyayari ang ganito. Nay, mag-iingat po kayo. May aasikasuhin lang kami ni Blanca. Ay, ano bang nangyayari? Naguguluhan ako sa inyong dalawa. Hindi ako pwedeng magkamali, Blanca. Dito talaga kami pumunta ni Gio. Dito nakatayo ang bahay ni Tita Salve. Pero nasa na yun? Bakit walang bahay dito? Abandonadong barong-barong lang. Basahin mo to! May papel na nakadikit sa dingding ng barong-barong. Hindi mo na pwedeng kanselahin ang kontrata. Ikaw na ang content. Anong ibig sabihin niyang ako na ang content? Ewan ko ate. Ewan ko, kinikilabutan na ako rito. Umalis na tayo. Ate, nag-notify na naman yung cellphone mo. Baka nadagdagan na naman yung subscribers mo. Diyos ko, tama ka, Blanca. Nadagdagan na naman. 900k subscribers na. Baka may mamamatay na naman, ate. Anong gagawin natin? Hindi ko alam, Blanca. Masisiraan ako ng ulo pero hindi ko talaga alam. Ate, tumatawag si nanay. Sagutin mo. Hello, Nay. Blanca, nasan ba kayo ng ate mo? May nangyaring aksidente dito sa kapitbahay natin. Ano pong nangyari? Yung kapitbahay nating si Trisha, nasunog ng buhay. Ano po? Blanca, anong nangyari? Oo, ay nakuryente siya. Nung nakuha ang bangkay niya ay nakapulupot sa binti niya ang extension wire ng plancha. Umuwi na kayo, bilisan ninyo! Opo, Nay. Pauwi na kami. Ano nangyari? Ate, yung kapitbahay natin, si Trisha, patay na, nakuryente. Ha? Hindi ko pa siya nakasama sa vlog. Pero may prank video ako na nakuryente kunwari ako. Kahit si Bart, hindi ko rin siya nakasama sa vlog. Pero meron akong prank video na kunwari nalunod ako. Anong gagawin ko? Kailangan mapigilan ang sunod-sunod na trahedyang to. Hindi ako makatulog. Ang gulo ng isip ko. Hindi man lang ako nakapunta sa burol ni Bart ngayon. Mabuti na lang at nakapagsabi ako kay Rina at naintindihan niya ang sitwasyon. Diyos ko, tulungan mo akong matapos ng bangungot na to. Luisa, hinahanap mo pala ako? Ah, Diyos ko, Tita Salve! Paano ka nakapasok sa kwarto ko? Totoo ka ba o nananaginip ba ako? Walang imposible sa akin, Luisa. Kung walang imposible sa'yo, tapusin mo ng pagbubuwis ng buhay kapag nadadagdagan ng subscribers ko. Tapusin mo ng kademonyohang ito. Hindi na pwedeng kanselahin ang kontrata. Ikaw na ang content, Luisa. Anong ibig mo sabihin? Mapuputo lang ang kamatayan kapag ikaw na ang namatay. Hindi! Ay, ayoko! Niloloko mo ako! Demonyo ka! Ngayon alam mo na kung paano titigil ang pagdating ng kamatayan sa mga inosenteng taong nadadamay sa pakikipagkasundo mo sa demonyo. Kailangan mo lang pumili. Sila ang mamamatay o ikaw? Luisa, hindi ka na naman yata nakatulog. Okay lang ako, Nay. Hindi ako naniniwala, anak. Ate, Pupunta ako sa punerarya kung saan nakaburol si Bart. Kayo na muna ni Nanay ang bahala rito sa bahay. Gagawa ko ng paraan para matigil ang mga nangyayaring hindi maganda. ano bang pinag-uusapan yung dalawa, ha? Hindi ko kayo maintindihan. May pumunta nga palang pulis dito kahapon, yung nagresponde sa pagkamatay ni Trisha. Sabi,
Siya raw ang nag-iimbestiga sa mga aksidente na puro involved sa vlog mo ang mga namatay. Ano pong sinabi niyo, Nay? Sabi ko, hindi mo naman kako nakakasama sa vlog mo yung si Trisha. Sabi naman niya si Gio raw at si Dado dahil ang pagkamatay nila ay kapareho sa prank vlog mo. Basta sinabi ko imposible namang gagawin mong totoo yung mga prank video mo, hindi ba? Kaya nga prank dahil hindi totoo. Mahirap nila mapatunayang konektado sa vlog ni ate ang pagkamatay nila. Bakit? Konektado ba talaga? Si Blanca na lang po ang magkukwento sa iyo, Nay. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Mahal na mahal din kita, Blanca. Pero kasalanan ko to Ate, mahal din kita. Luisa, ano ba kasing nangyayari? Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Basta, Nay. Gagawin ko ang tama. Nakaredy na ang video para sa live streaming ko. Sa abandonadong building na to, sisimulan ko na ang katapusan. Para sa lahat ng nag-subscribe sa akin, maraming salamat. Nag-live ako ngayon dahil meron akong gustong sabihin. Marami ang nangyari mula nang dumami ang subscribers sa channel ko. Diyos ko, umabot na ako sa 1 million subscribers. Siguradong may magbubuwis na naman ang buhay. Pasensya na po. Sa ibang araw na lang ako magla-live. May importante lang po akong kailangan gawin. Maraming salamat. Kailangan kong umuwi. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sino na naman ang mamamatay? Sino? Blanca, ano ba yung sabi ng ate mo na ikaw na lang daw ang magkikwento sa akin, ha? Naku, Nay. Saka na natin yung pag-usapan. Di sige. Bumili ka na lang muna ng 1 kilong asukal. Magluluto ako ng merienda kaso wala na pala tayong asukal dito. Sige po, Nay. Hindi ka na po sasara yung pinto, Babalik naman ako agad. Sige. Nasa kusina lang naman ako. Isasalang ko na itong malagkit na bigas. Bubuksan ko na muna ang kalan. Ba't ayaw sumindi? Loko talagang kalan ito, Hello, Blanca? Bakit ka umiiyak? Ate, si nanay! Wala na si nanay! Patay na siya! Ano? Ano nangyari kay Nanay Blanca? Diyos ko, hindi ko naisip na si Nanay palang mamamatay nung naabot ko ang 1 million subscribers. Blanca, kasalanan ko to! Kasalanan ko! Sunog na sunog ang buong apartment! Nagkalasog-lasog ang katawan ni nanay, Ate Luisa! Hindi ko kayang tignan! Nanay, patawarin mo ako! Nanay, sorry! Nanay! Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo.